Naalala niyo ba guys, yung isang Pinoy celebrity or Pinay celebrity na pinadeport yung kanyang foreigner husband? Yung case kasi natin ay similar doon sa case na yon ng Pinay celebrity. Ang case natin ngayon na may GR number 244737 na desisyonan no October 23, 2023. Tungkol ito sa complaint ng isang Pinay laban sa kanyang foreigner husband. Gusto niyang ipa-deport ang kanyang asawa for being an undesirable alien. Bakit naman undesirable alien? Well, ayon dito kay Pinay, ikinasal ng 3 beses ang kanyang foreigner husband sa iba-ibang babae during the validity ng kanilang marriage. So ayon kay Pinay wife, ikinasal itong kanyang foreigner husband noong 2000. Una, sa isang Pinay. Pangalawa, noong 2005, sa Taiwan naman siya ikinasal. Ibang babae rin yon. And pangatlo nga ulit, dito sa Pinay na siyang nagko-complain ngayon sa immigration regarding sa deportation ng kanyang foreigner husband. 2008, itong nangyaring third marriage niya. Pero itong third marriage na to, na-annul dito noong 2010. At ayon nga kay wife, yung propensity ng kanyang foreigner husband na magpakasal na lang kung kani-kanino habang valid pa or subsisting pa yung mga nauna nitong kasal sa ibang babae ay mockery ng Philippine laws. So, paano ang step by step na ginawa ni wife para ma-deport ang kanyang husband? Nagpunta siya sa Bureau of Immigration and nag-file siya ng complaint. And then, si Immigration, through the legal division, pinag-submit ngayon si foreigner ng counter affidavit. And then, noong 2015, na-file yung charge sheet laban kay foreigner for violation ng conditions or limitations ng kanyang stay bilang non-immigrant and undesirability. Noon kasing 2010, nang maikasal si foreigner kay Pinay, nag-grant siya ng permanent residence visa. E noong 2015, nadeklara yung kanilang kasal na null and void. Na-downgrade na rin yung kanyang visa to temporary visitor's visa. And kailangan niyang makasecure ng proper visa 30 days mula sa pagkatanggap niya ng desisyon ng korte na hindi niya nagawa. Pagdating ng December 2016, nagbaba ng ruling ang Bureau of Immigration and sinasabi nga nila na undesirable alien si foreigner, kaya dapat siyang ma-deport. Ang sabi ng immigration sa kanyang desisyon, hindi naman kasi napapulaanan ni foreigner husband yung katotohanan na meron naman talagang existing na first marriage bago siya ikasal sa isa pang Pinay. Yung first marriage niya ay nadeklara lamang na walang visa noong 2012. Pero bago pa yan, 2008, kasal na siya dito kay third wife. So, ibig sabihin nito, yung commission ng any act na nagiging crime or criminal offense na punishable or pinaparusahan ng 1 year or more. Hindi nga kailangan na may nakasampang criminal case laban kay foreigner. Ang kailangan mo lang ma-prove through substantial evidence na nagkaroon nga ng ganitong criminal offense, or yung act niya ay nagko-constitute as a criminal offense. Kasi yun nga yung ginawang depensa ni foreigner. Ang sabi niya, hindi pa naman ako na-convict ng isang competent court. Hindi pa nga ako nandideklarang guilty beyond reasonable doubt sa crime ng bigamy na inaakusa sa akin. So, bakit ako matideport on this ground sa pagkakaroon ko ng 2 o 3 marriages, sabi niya. Isa pa niyang ginawang depensa ay yung pagkakaroon niya ng minor de edad na anak. And sabi nga niya, kailangang suportahan yung kanyang anak, kailangan niyang makasama yung kanyang anak, pero hindi pa rin siya pinanigan ng korte.
And yung isa pa niyang depensa na sinasabi nga niyang hindi pa nga siya convicted sa criminal case for bigamy. So bakit siya considered na undesirable alien on the ground of bigamy? Well, kasi ang administrative case, which is yung proceeding sa immigration, etong deportation, ay isang administrative case. Ang administrative case ay magkaiba sa criminal case. Yun nga yung prosecution na for bigamy. Magkaiba yon, magkaiba yung needed na proof. Dito naman sa administrative case, substantial evidence lang ang kailangan, hindi proof beyond reasonable doubt. At hindi pa kailangan ng conviction bago ka ma-declare as undesirable alien. Nabigyan din naman ng due process si foreigner kasi nga nakipag-participate siya or nabigyan siya ng opportunity na marinig yung kanyang side or ma-explain niya yung kanyang panig thoroughly through memorandum, through counter affidavit. Nakapag-file pa nga siya ng motion for reconsideration. And lastly, ang sabi ng korte, dapat umapila muna siya sa Secretary of Justice under the principle na exhaustion of administrative remedies. Kaya, affirmed yung decision ng immigration and declared siya as undesirable alien, therefore, siya ay bound for deportation. So, para ito sa mga Pinay na may asawang foreigner na nabalitaan nyo or nalaman nyo later on na hindi lang pala kayo yung asawa ng foreigner husband. So, may idea na kayo kung anong gagawin ninyo kapag nalaman ninyo na may iba pa palang babaeng pinakasalan ang inyong asawa. So, para sa mga Pinay na nangangailangan ng ganitong advice, so, eto na po, meron na kayong case for reference. And ganito rin po yung ginawa ng isang Pinay celebrity. Kilalang nyo po ito, isang komedyante na ang kanyang foreigner husband, although yung grounds kasi noon ay regarding naman sa permit. Okay? Nagtrabaho siya rito pero walang kaukulang work permit. Yun naman yung ground. Pero dito, bigamous marriage yung ginawang ground ni wife para ma-deport yung kanyang foreigner na asawa. So yun, thank you for watching and share this video para sa mga Pinay na sa tingin niyo ay mga kailangan ng ganitong advice in the future. And thank you for watching.